Okay, so yun po mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Isang katanungan, ang administrasyon ba ni Pangulong Bongbong Marcos ay walang nagagawang mabuti para sa sambayan ng Pilipino o meron? Meron man pero pilit po na tinatabunan ng mga maling impormasyon, ng mga fake news, ng mga misleading na mga impormasyon na kung saan para hindi po mas paniwalaan ng sambayan ng Pilipino o ng ating mga kababayan ang totoong nagagawa o ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang mga parte sa gabinete. Ngayon, isa po ako na gustong ibalita po sa inyo. Isang departamento na lagi ko pong binabahagi ang mga accomplishment. Ito po ang Department of Agrarian Reform. Okay. Ngayon, sabi po ito, parang highlights po ng DAR o ng Department of Agrarian Reform ang taong 2025. Sabi dito, naniniwala ang Department of Agrarian Reform or DAR na naging makasaysayan ang taong 2025 matapos na ipagkaloob ang lupa sa daan-daang libong agrarian reform beneficiaries o yung mga ARBs sa buong Pilipinas. Sabi dito hanggang Disyembre 30, 2025, nakapamahagi ang DAR ng 411,787 na titulo ng mga lupa na sumasaklaw sa 558,917 hektarya ng lupang agrikultural na pinakilabangan ng 380,284 na mga ARBs o yung Agrarian Reform Beneficiaries. And ayon pa kay DAR Secretary Conrado Estrella III, ang mga bilang na ito ay katumbas ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga magsasaka. Dagdag pa ng kalihim, hindi lamang sa pamamahagi ng lupa natatapos ang tulong ng DAR hanggang sa katapusan ng taon, 482,556 na Certificate of Condonation and Release of Mortgage o COCROM ang naipamahagi sa mga magsasaka. Dahil dito nakaltas ang mahigit na 46.5 billion pesos na hindi nabayarang amortisasyon sa lupa and pagtiyak po ni Secretary Estrella na magpapatuloy ang DAR sa paghahatid ng konkretong benepisyo sa mga ARBs o yung Agrarian Reform Beneficiaries. So far, mga kababayan, alam po natin, paulit-ulit po na binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos and Secretary Conrado Estrella III that this initiative or itong programa na to para sa mga kapatid po natin na mga magsasaka, ito po ay programa na sinimulan pa ni Marcos Sr., yung tatay ng presidente po natin ngayon, at the same time, yung lolo ng DAR Secretary po natin ngayon, lolo niya. Yung sabi nga, binabanggit ka ni PBBM, baka multuhin kami. Di ba? Pag hindi namin natapos to sa aming panahon. Okay. Ngayon, mga kababayan, isa po yan sa mga nagagawa ng administrasyon na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Okay. And the other thing, gusto ko pong i-share po sa inyo, yung ating Armed Forces of the Philippines. Ito. This is about the misinformation. Ito po yung paggawa dito sa social media. Ginagamit po yung platform, YouTube, Facebook, X, Instagram, ganyan, mga social media account, lalong-lalo na YouTube at Facebook, no? Ginagamit po para magpakalat ng mga maling impormasyon na kung saan destabilization, anong gusto nila? Mag-aklas? Or sa papakita, ipopost po nila na wala na, bumaliktad na ang sandatang lakas, wala nang suporta ang mga kasundaluhan, ayaw na nila kay Marcos Jr., ayaw na nila sa presidente, kumalas na sila. What is the real motive? Diba? Sa mga gantong mga post po nila. Diba? Ayan, nakikita niyo sa likod po natin. Yan po ay galing sa page mismo ng Armed Forces of the Philippines po natin. Nakakabahala po ito mga kababayan. Dahil sa pagpapalaganap ng fake news and false information, itong mga false fake content, ganyan, hindi lamang po yung presidente, vice-presidente, sabi natin, panig ng Marcos, panig ng Duterte, panig ng mga Pinglawan, ang ginagawa ng maling impormasyon, di ba? Walang problema na maging kritiko ka. Walang problema na pumuna ka. Pero yung maling impormasyon na ang ilalabas mo, di ba? Walang problema, i-debunk mo. Di ba? Walang problema, salagin mo. Di ba? And patutuhanan mo na mali. Di ba? And patutuhanan mo na mali yung pananaw nito. Pero yung mga maling impormasyon na, and to the extent na gagamitin, di ba, yung ating kasundaluhan, yung Armed Forces of the Philippines natin, maling-mali na po. Tingnan nyo, sila mismo nag-fact check po nito. Di ba? Kung titingnan mo talagang, sabi, AFP, nag-withdraw. Alam mo yung style nila na mamaliin yung thumbnail, ganyan, yung text mamaliin. Alam nyo kung patulan lang yung AFP po natin, yung PNP natin, may mga nakasuhan na, sigurado.
Di ba? Kung patola na yung mga yan, ay nakasuhan na sigurado may hihimas na ngayon sila. Kakagawa niyo ng mga maling impormasyon tungkol sa kanila. Mga fake content. Di ba? May makakasuhan sa mga yan. Ito, basahin po natin yung press release po. And gustong ipaalam sa publiko ng Armed Forces of the Philippines, kaso English eh. Try natin. Sabi po rito, the Armed Forces of the Philippines strongly warns the public against circulating social media posts and online content that falsely claim division, pagkabahabahagi, sa loob ng kasundaluhan. O ayan, gustong i-project, gustong gawing kwento, di ba, ng mga post na to, or gustong makita ng publiko na kahit yung kasundaluhan po natin, Armed Forces of the Philippines, o iba't ibang sangayan, yung ating Philippine Army, Navy, yung ating Air Force, meron ng faction, di ba? Hindi na united. Oh, yan po yung gustong ipalabas dito, nag-withdraw na ganito ganyan. So kaninong unit o kaninong grupo, ganyan po yung matatatak sa isip ng tao eh. Kaya mga kababayan, sabi rito, that falsely claimed division within the military, allege political alignments or suggest that senior officers are backing any political personality. These narratives are fake news and deliberate disinformation designed to sow confusion, mistrust, and division both within the ranks and among the Filipino people. Totoo. Let us be clear, the AAP remains united, professional, and non-partisan, and our loyalty is to the Constitution and the Filipino people, not to any political figure or agenda. We urge everyone to be vigilant, verify information, tama, from credible and official sources, totoo yan, and refrain from sharing unverified content that only fuels division and instability. Ayan. Official page po nila to, mga kababayan, ng Armed Forces of the Philippines po natin. Yan. Yan galing. Official page po nila. Yan eh, nasa likod po natin. Diba? Maling-mali yan. Maling-mali ang ginagawa nyo. And dagdag ko na to, since na-discuss na natin. Ito, si Colonel Harold Cabunok. Ito, isa to sa mga sinusubaybayan ko yung mga content nito. Kasi isa po itong talagang veterano para sa akin. Diba? Lalong-lalo na isang musang to. Kagalang-galang na musang. Scout Ranger, mga kababayan. Sabi niya rito, ayan o. Kita sa likod nyo. Sa likod ko. Ginagamit yung picture ko ng mga fake news peddlers na pasimuno ng destabilization efforts. Hindi mababali ang paninindigan ko na hindi kami pwede makisawsaw sa partisan political activities. Sa lahat ng aking nakasamahan sa uniform service, maging mapagmatyan tayo, doon tayo parati sa kapakanan ng buong sambayanan. Hindi pwedeng hayaan nating magkawatak-watak tayo at maging parte sa problema ng ating bayan. Courtesy to Colonel Harold Cabunok, mga kababayan. Ayan. Diba? Itong fake news, fake content, false information, ayan. Mali. Maling-mali po yan, mga kababayan. Maling-mali po yung mga ganyang aktibidades. Hindi po siya maganda. Hindi po nakakatulong para sa sambayan ng Pilipino. Hindi po makakatulong. Mali po siya. Kaya sa lahat ng mga gumagawa ng mga fake news dyan, yung mga fake news peddler, mga misinformation ninyo, at dinadamay nyo pa itong mga kasundaluhan po natin, yung Armed Forces of the Philippines natin, mag-ingat-ingat kayo. Mamaya, magkaroon ng kautusan sa mga yan na kasuhan kayo or gumawa po ng mga legal na aksyon laban sa inyo. Salamat kayo, hindi patola ang ating sandatahang lakas. Not only the AAP, kahit yung PNP po natin. Di ba? Dinadamay sila palagi. Ginagawan sila ng mga maling informasyon. Di ba? Yung mga edited na mga litrato, di ba? Yung mga, mga AI ngayon. Antitindi. Lumalabas yung creativity kasi sa kalokohan eh. Di ba? Mag-ingat-ingat kayo. Ang kalokohan na yan, may hangganan yan. So once again, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.